Pinalayas ako ng sarili kong asawa sa gitna ng dilim. Bitbit ang anak naming wala pang 1 linggong isinilang. Habang sariwa pa ang tahi sa aking tiyan, narinig ko ang kanilang halakhak sa loob ng bahay na pinagpaguran ko. Hindi nila alam, ang bawat patak ng aking luha ay magiging lason na uubos sa kanilang kasakiman. Sino ang magtatagumpay sa huli? Huwag mo nang isipin yon, Marco. Naipalit ko na ang lahat ng kandado sa bahay na ito habang wala siya. Hindi na makakapasok ang asawa mo rito. Wala na siyang silbi sa atin ngayon dahil nailuwal na niya ang tagapagmana ng pamilya natin. Hayaan mo siyang mapuyat sa kalsada. Total, doon naman siya galing bago mo siya pinakasalan. Napatigil ang buong mundo ko sa narinig kong tinig ni Aling Cora mula sa loob ng aming tinitirhan. Ang boses na yon na dati ay puno ng mapagkunwaring tamis tuwing humihingi siya ng pera para sa kanyang mga sugal, ngayon ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa tapat ng pintuan, bitbit ang aking bagong silang na si Nathan na mahimbing na natutulog sa aking mga bisig. Katatapos ko lang sa aking operasyon, isang masakit na cesarean section na tila binibiyak ang aking katawan sa bawat hakbang na aking ginagawa. Ang amoy ng ospital ay nananatili pa sa aking balat at ang bawat hininga ko ay may kasamang hapdi mula sa sariwang tahi sa aking tiyan. Sa kaliwang kamay ko, mahigpit kong hawak ang isang maliit na paper bag. Naglalaman ito ng paboritong relo na matagal nang hinihiling ni Marco. Binili ko yon bilang sorpresa. Isang pasasalamat dahil akala ko ay naging tapat siyang asawa sa loob ng 9 na buwan ng aking mahirap na pagbubuntis. Akala ko, ang pag-uwi namin ng anak ko ay simula ng isang masayang pamilya. Ngunit ang relong iyon ay dahan-dahang nadulas mula sa aking nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa semento nang walang kahit anong tunog, ngunit sa loob ng dibdib ko may isang bagay na nadurog ng mas malakas pa sa pagkabasag ng kristal. Pero ma, paano kung gumawa siya ng eksena? Narinig kong sagot ni Marco. Ang boses ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking mga sahod bilang CFO. Ang lalaking itinaguyod ko mula noong wala pa siyang trabaho. Alam mo naman si Sofia, matalino yan. Matalino? Tumawa ng malakas si Aling Cora. Marco, kahit gaano pa siya katuso sa opisina nila, asawa mo pa rin siya. At sa pamilyang ito, ako ang batas. Wala siyang magagawa kapag nalaman niyang pati ang mga bank account ninyo ay nailipat ko na sa pangalan ko. Magmakaawa man siya, huli na ang lahat. Napahilig ako sa malamig na pader ng hallway. Ang bawat salita nila ay tila mga karayom na itinabaon sa aking puso. Ang hapdi ng aking tahi ay tila na doble, ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang ang mga taong itinuring kong pamilya ay ang mga taong naghukay ng aking libingan habang ako ay nakahiga sa mesa ng operasyon. Tumingin ako sa aking mga palad. Ang mga kamay na nagtrabaho ng husto, puyat sa mga financial reports, tinitiis ang pagod para lamang mabigyan sila ng marangyang buhay. Ang mga kamay na ito rin ang naglaban ng mga barong ni Marco at nagluto ng mga espesyal na pagkain para kay Aling Cora. Lahat ng iyon, lahat ng sakripisyo ko sa loob ng 10 taon ay itinapon nila sa isang iglap na tila ba ako ay isang basahan na pagkatapos pakinabangan ay maaari nang itapon sa labas. Niyakap ko ng mas mahigpit si Nathan. Naramdaman ko ang init ng kanyang maliit na katawan at ang marahang tibok ng kanyang puso. Siya na lang ang natitira sa akin. Sa gitna ng dilim ng hallway at sa lamig ng gabing iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang init na nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Hindi ito init ng galit na nagnanais ng gulo, kundi isang malamig na apoy ng paninindigan. Hinawakan ko ang doorknob. Sinubukan kong itwist ito, ngunit tama sila. Matigas ito. Nakakandado. Ang bahay na ako ang nagbayad ng down payment
Ang bahay na bawat gamit ay galing sa aking pinagpaguran ay naging isang kuta na ngayon ng mga taksil. Tumingala ako at pilit na pinigil ang pagpatak ng aking mga luha. Ang bawat butil ng tubig na gustong kumawala sa aking mga mata ay itinimpi ko. Hindi na ako iiyak para sa mga taong hindi karapat-dapat sa aking pighati. Kung akala nila ay tapos na ang laban dahil lang nailipat nila ang mga susi at pera, doon sila nagkakamali. Hindi nila kilala ang babaeng binaliwala nila. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa saradong pintuan. Ang anino ko sa pader ay tila isang reynang tinalikuran ang kanyang kaharian, ngunit hindi para sumuko, kundi para maghanda sa isang mas malaking digmaan sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang kailangang iwanan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang asawang nagbigay ng lahat? O ito na ang huling pagkakataon na hahayaan kong tapakan nila ang aking pagkatao? Bawat paghakbang ko palayo sa marangyang gusaling iyon ay isang matinding kalbaryo. Ang sariwang tahi sa aking ibabang tiyan ay tila pinupunit mula sa loob sa tuwing inilalapat ko ang aking mga paa sa sementadong daan. Wala akong dalang kahit na ano maliban sa aking anak na mahigpit na nakabalot sa aking mga bisig. Binalot kami ng malamig at maikubot na hangin ng gabi. Isang malupit na paalala ng kawalang awa ng mga taong pinag-alayan ko ng aking buhay. Habang tinitiis ko ang kirot na nanunuot hanggang sa aking mga buto, hindi ko maiwasang isipin ang mamahaling kotseng binabayaran ko buwan-buwan. Ang kotseng malamang ay ginagamit ngayon ni Marco upang ihatid ang kanyang kabit, habang ang tunay niyang mag-ina ay naglalakad sa gitna ng dilim na walang masilungan. Narating ko ang isang makipot na eskinita kung saan nakatayo ang inuupahang kwarto ni Nanay Ising. Si Nanay Ising ang dating nag-aalaga sa akin, ang tanging taong naging tunay na ina sa loob ng malamig na bahay na yon bago siya palayasin ni Aling Cora nang walang sapat na dahilan. Kumatok ako nang marahan sa manipis na pintuang gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Nang bumukas ito, ang liwanag mula sa isang maliit at madilaw na bumbilya ay tumama sa kulubot ngunit maamong mukha ng matanda. Bakas ang matinding gulat sa kanyang mga mata nang makita niya ang aking kalagayan. Agad niya akong inalalayan papasok, iningatan niyang kinuha si Nathan mula sa aking mga nangangalay na braso at pinaupo ako sa isang lumang silyang kawayan. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy sa loob ng masikip na kwarto ay mabilis na napalitan ng init ng kanyang pag-aaruga. Nagpainit siya ng tubig at gumamit ng isang luma, ngunit malinis na tuwalya upang dahan-dahang punasan ang malamig na pawis sa aking mukha at leeg. Ang init ng tubig na dumampi sa aking balat ay nagbigay ng pansamantalang ginhawa, isang piraso ng langit sa gitna ng impyernong aking pinagdadaanan. Ma'am Sofia, ano pong nangyari? My God, bakit kayo nandito sa ganitong oras? Basa pa ang tahi niyo Nanginginig ang boses na tanong ni Nanay Ising habang tinitingnan ang manipis kong damit na may mantsa ng dugo. Hindi ako makasagot agad. Isang mapait na ngiti lamang ang itinugon ko bago tuluyang tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigil. Pinalayas nila ako, Nanay. Pinalitan nila ang mga kandado habang nasa ospital ako. Wala na akong babalikan. Mahinang sagot ko. Ramdam ang pait sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Huminga ng malalim si Nanay Ising at marahang ipinaghele si Nathan. May labis na galit na dumaan sa kanyang mga mata, ngunit pinanatili niya ang lambing sa kanyang galaw. Sinasabi ko na nga ba, Ma'am? Matagal na nilang pinaplano ito. Kaya nila ako tinanggal bigla nung nakaraang buwan. Kasi nakita ko si Sir Marco, may mga kinakausap sa telepono tungkol sa paglipat ng mga titulo at pera sa bangko. Rinig na rinig ko, Ma'am. Sabi niya sa nanay niya, kailangan daw nilang maubos ang laman ng joint account ninyo bago kayo makapanganak para wala kayong magawa at hindi na kayo makalaban.
Parang binuhusan ako ng nagyayelong tubig. Ang akala kong biglaang desisyon ng pagtataboy ay isa palang matagal nang nakaplanong pagnanakaw. Habang nagpapakapagod ako sa pag-analyze ng mga financial sheets ng kumpanya hanggang madaling araw, hindi ko na malayang ang sarili kong asawa ay unti-unti nang ninanakaw ang sarili kong kinabukasan. Ako, isang magaling na CFO na tinitingala sa industriya, ay nabulag ng tiwala sa ilalim ng sarili kong bubong. Lumapit si Nanay Ising kay Nathan. Hinawi niya ang manipis na buhok ng aking anak at dahan-dahang hinipan ang maliit nitong noo. Swerte ang batang ito, Ma'am Sofia. Huwag kayong mag-alala. Siya ang magiging pinakamalaking lakas ninyo. Ang mga batang isinilang sa gitna ng bagyo ay lumalaking hindi natitinag ng kahit anong hangin. Ang mga simpleng salitang iyon ay tila isang balsamo na nagpahilom sa isang maliit na bahagi ng aking sugatang puso. Nakita ko ang pag-asa sa kalmadong paghinga ng aking anak. Ngunit bago pa ako makapagpasalamat, may inilabas si Nanay Ising mula sa kailaliman ng bulsa ng kanyang lumang duster. Isang nakatuping kapirasong papel na tila napunit mula sa isang kalendaryo. Bago po ako tuluyang pinalayas ni Aling Cora, nakita ko itong itinapon ni Sir Marco sa basurahan niya sa study room. Itinago ko po dahil alam kong may mali at baka sakaling magamit ninyo palang araw. Nanginginig ang aking mga daliri nang buklatin ko ang gusot na papel. Isang pangalan ng bangko sa ibang bansa at isang mahabang account number ang nakasulat doon gamit ang mismong sulat kamay ni Marco. Ngunit hindi ito nakapangalan sa kanya o kay Aling Cora. Nakapangalan ito sa isang babaeng malapit na malapit sa akin, isang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking mga lihim. Bakit hawak ng matalik kong kaibigan ang lahat ng perang pinaghirapan ko at paano nila nagawang pagtaksilan ako ng ganito katagal nang hindi ko nalalaman? Ang kapirasong papel na yon ay tila naging isang mabigat na bato na dumagan sa aking dibdib. Ang pangalan ng matalik kong kaibigan na si Clara ang nakaukit doon, ang babaeng pinakiusapan ko pamanding maging ninang ng aking anak. Sa ilalim ng madilaw na liwanag ng nag-iisang bumbilya sa kwarto ni Nanay Ising, dahan-dahang napalitan ng yelo ang kumukulong galit sa aking mga ugat. Ang pakiramdam ng panliliit ay naglaho at pinalitan ng isang matinding kagustuhang alamin ang buong katotohanan. Wala akong inaksayang panahon. Kahit kumikirot ang aking tahi sa bawat malalim na paghinga, inabot ko ang itim na leather bag na hindi ko binitawan mula pa nang isugod ako sa delivery room. Pinagtawanan pa ako ni Marco noon dahil bitbit ko ang aking laptop hanggang sa ospital. Sinabihan niya akong masyadong gahaman sa trabaho. Hindi niya alam, ang pagiging dedikado kong ito ang magiging tanging sandata ko ngayon upang bawiin ang buhay na ninakaw nila sa akin. Inilabas ko ang aking laptop. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa aking mukha. Pilit na itinataboy ang amoy ng alikabok at ang dilim ng tagping-tagping kwarto. Sa sandaling iyon, habang nakatitig ako sa kumikinang na monitor, hindi na ako ang kaawa-awang asawang pinalayas sa ulan. Ako si Sofia, ang punong tagapamahala ng pananalapi na ginagalang at kinatatakutan sa mga boardroom meetings. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Walang inililikhang ingay kundi ang tahimik na determinasyon ng isang inang lumalaban. Ipinasok ko ang account number na nakasulat sa lukot na papel. Gamit ang aking malawak na access sa mga secure na banking network na ginagamit ko sa trabaho, dahan-dahan kong sinundan ang bakas ng aking sariling pera. Bawat transaksyon na lumabas sa screen ay isang panibagong sampal sa aking pagkatao. Nakita ko ang unti-unting pagkaubos ng aming joint account simula pa noong araw na ipinaalam kong buntis ako. Ang mga pondo na inilaan ko sana para sa kinabukasan ni Nathan ay inilipat ng paunti-unti sa pangalan ni Clara. May mga resibo mula sa mga mamahaling hotel sa labas ng bansa, mga resibo ng alahas na hindi ko kailanman nasuot,
at mga luxury bags na palaging ipinagmamalaki ni Clara sa aming mga pagkikita. Lahat ng yon ay binayaran gamit ang dugot pawis ko. Habang ako ay nagtitiis na magbaon ng tirang ulam sa opisina para lang makatipid at makapag-ipon para sa pamilya, nagpapakasarap silang dalawa gamit ang pera ko. Ginawa nila akong isang bulag na makina. Tiningnan ko ang natutulog na si Nathan sa lumang higaan na inilatag ni Nanay Ising. Ang inosenteng mukha ng aking anak na walang kamalay-malay sa kasamaan ng mundong kanyang ginagalawan ang nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Pinahid ko ang nag-iisang luhang tumakas mula sa aking mata. Iyon na, ang huling patak na sasayangin ko para sa mga taong walang kwenta. Sa halip na humagulgol at kaawaan ng sarili, isang malamig at kalmadong nangiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang mga numero ay hindi kailanman nagsisinungaling. At sa mundo ng pananalapi, kung saan ako ang reyna, ako ang magdidikta ng parusa. Subalit, nang mas palalimin ko pa ang aking pagsusuri sa mga dokumento, may isang pamilyar na file ang nakakuha ng aking atensyon. Isang malaking corporate loan na nagkakahalaga ng 20 milyong piso ang nakapangalan sa akin. Ginamit ni Marco ang pangalan ko bilang pangunahing garantor upang makakuha ng pondo para sa isang pekeng negosyo. At malinaw na pineke niya ang aking pirma. Plano niyang ibaon ako sa sangkatutak na utang para tuluyan akong masira at hindi na makabangon pa kapag inilabas niya ang isyu ng hiwalayan. Gusto niya akong makulong habang sila ay nagpapakasaya. Ngunit nakalimutan ng hangal kong asawa ang isang napakahalagang detalye na tanging isang bihasang SIF o lamang ang makakapansin bago pumirma. Ang kontratang ginamit niya mula sa aming partner bank ay may isang nakatagong sugnay. Sinasabi roon na kapag napatunayang peke ang mga dokumentong isinumite, ang bangko ay may automatikong karapatan na kumpiskahin hindi lamang ang mga ari-arian ng nangutang, kundi pati na rin ang lahat ng nakapangalan sa mga taong tumanggap ng nasabing pondo. Ibig sabihin, sa sandaling patunayan kong peke ang pirma ko, hindi lang patong-patong na kaso ang isasampa laban kay Marco. Makukuha ng bangko ang marangyang bahay na ipinangalan niya kay Aling Cora at ang mga sasakyang ibinigay niya kay Clara. Ibinigay niya sa akin ang mismong posporo na susunog sa kanilang lahat. Habang iniipon ko ang mga ebidensya sa isang secure folder, napakunot ang aking noo. Sa pinakailalim ng listahan ng mga bank transfers, may isang malaking halaga ang binabayaran ni Marco bawat unang araw ng buwan patungo sa isang misteryosong account na nagngangalang Veritas. Wala itong kinalaman kay Clara at mas lalong walang kinalaman kay Aling Cora. Sino ang taong ito na lihim na binabayaran ng aking asawa at bakit tila mas malaki ang takot ni Marco rito kaysa sa sino man? Isinara ko ang aking laptop kasabay ng isang malalim na paghinga. Sisiguraduhin kong sa oras na ipitik ko ang aking mga daliri, guguho ang mundong itinayo nila mula sa aking mga sakripisyo. Handa na kaya silang saluhin ang galit ng isang inang tinanggalan ng lahat? Ang maalinsangang singaw ng kalsada sa gitna ng plaza ay tila apoy na dahan-dahang sumusunog sa aking balat. Bawat hakbang ko palapit sa lumang upuang bakal ay may kasamang matinding kirot na nagmumula sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Ang aking sariwang tahi ay tila pinupunit mula sa loob. Isang paalala ng buhay na aking iniluwal at ng buhay na ninakaw mula sa akin. Suot ko ang isang maluwag at kupas na bestida. Ang tanging damit na nakuha ko mula sa mga lumang gamit na itinapon nila sa labas ng bahay noong gabing pinalayas nila ako. Pinagmasdan ko ang paligid, umaasang hindi ako mahuhuli sa napagkasundo ang oras ng aming pagkikita. Hindi nagtagal, isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango ang bumasag sa malansang hangin ng syudad. Ang halimuyak na yon ay galing sa isang imported na bote na kinailangang bayaran ng aking buong buwang bonus noong nakaraang Pasko.
para lamang may maipagmayabang si Aling Cora sa kanyang mga amiga. At narito siya ngayon, suot ang mga alahas na galing sa aking pawis, naglalakad ng may mataas na noo, tila isang reyna na bababa, upang kausapin ang isang pulubi. Inihagis niya ang isang brown folder sa ibabaw ng kalawanging mesa na namamagitan sa aming dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri at pagmamalaki na parabang nakakahawa ang aking kahirapan. Pirmahan mo na yan, Sofia. Huwag na nating patagalin pa ito dahil may appointment pa ako sa derma. Mataray na bungad ni Aling Cora ni hindi man lang nag-abala na kumustahin ang kalagayan ko o ng kanyang sariling apo. Yan na lang ang natitirang kapirasong lupa sa probinsya na nakapangalan sa'yo. Kapag pinirmahan mo ang deed of sale na yan at inilipat sa pangalan ni Marco, hindi ka na namin guguluhin. Isipin mo na lang na bayad mo yan sa lahat ng kahihiyang idinulot mo sa pamilya namin dahil sa kapabayaan mong maging asawa. Tinitigan ko ang ina ng lalaking minahal ko ng buong puso. Sa loob ng 10 taon, inalagaan ko siya ng higit pa sa sarili kong ina. Tuwing nagkakasakit siya, ako ang nagpupuyat sa ospital habang ang anak niyang si Marco ay nagdadahilang may mahalagang meeting. Tuwing may utang siya sa sugal, ako ang palihim na nagbabayad upang hindi siya mapahiya sa mga kumadre niya. Pero ngayon, ang babaeng ito ay walang nakikita kundi ang aking halaga bilang isang piraso ng papel na kailangang permahan. Bakit ko ibibigay ang lupang ito, ma? Mahinahon kong tanong. Sinusubukan ang kanyang pasensya at pilit na kinakalma ang panginginig ng aking mga labi. Ito na lang ang natitira para sa kinabukasan ng apo ninyo. Isang nakakainsultong halakhak ang pinakawalan ni Aling Cora. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Huminto ang kanyang paningin sa aking tiyan na halatang nakakuba pa dahil sa sakit ng operasyon. Apo, wala kaming obligasyon sa batang yan. At wag mo nga akong tawaging ma. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sofia, losyang, maputla at wala ng pakinabang. May pilat ka pa dyan sa tiyan mo. Sugat ng isang babaeng walang kwentang asawa kaya ipinagpalit. Sugat ng isang talunan. Wala kang laban kay Clara, kaya pirmahan mo na yan kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga abogado namin. Ang mga salitang yon ay sinadyang bitawan upang durugin ang natitira kong dignidad. Ngunit sa halip na umiyak gaya ng inaasahan niya, isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa aking isipan. Ibinaba ko ang aking paningin sa dokumento. Binasa ng aking mga matang sanay, sumuri ng bilyon-bilyong pisong kontrata ang bawat nakasulat sa papel. Napakitid ng isip ng mag-ina. Sa sobrang pagmamadali nilang angkinin ang lahat ng aking pinaghirapan, hindi nila napansin ang isang napakalaking pagkakamali sa kontratang ginawa ng kanilang murang abogado. Ang lupang ito sa probinsya ay ang mismong collateral na ginamit ko noon para sa isang maliit na personal na utang na matagal ko nang nabayaran, ngunit ang titulo ay nakakabit pa rin sa master file ng aking mga bank records bilang isang naka-cross default na ari-arian. Ibig sabihin, sa sandaling ilipat nila ito sa kanilang pangalan, habang pilit nilang inaangkin ang 20 milyong pisong corporate loan na pineke ni Marco na natuklasan ko kagabi, automatikong magsasama ang dalawang record. Sa halip na makatakas, mas lalo nilang itinali ang kanilang mga leeg sa higpit ng batas sa pananalapi na ako mismo ang nagdisenyo sa aming kumpanya. Ibinibigay nila sa akin ang mismong kadena na gagamitin ko upang ipulupot sa kanilang mga leeg. Kinuha ko ang murang ballpen mula sa aking bag. Walang pag-aalinlangang idiniin ko ang dulo nito sa papel at iniwan ang aking pirma. Hindi ito pirma ng pagsuko, kundi isang selyo ng kanilang kamatayan sa lipunan. Hinablot ni Aling Cora ang folder nang may matinding kasabikan. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tumalikod at naglakad palayo. Nang hindi man lang nagpapaalam, naiwan ang nakakasulasok na amoy ng kanyang pabango na naghahalo sa usok ng mga sasakyan.
Nang mawala siya sa aking paningin, dahan-dahan kong inilapat ang aking palad sa ibabaw ng aking tiyan, eksakto sa ibabaw ng makapal na bendahe na nagtatago sa aking sariwang tahi. Ipinikit ko ang aking mga mata at kinapa ang hubog nito mula sa labas ng aking damit. Tinawag niya itong sugat ng talunan. Ngunit para sa akin, habang dinarama ko ang pagkirot nito, ang hapding ito ay ang aking medalya. Ito ang patunay na nagbuwis ako ng buhay upang magluwal ng isang inosenteng anghel. Ito ang huling bakas ng aking pagiging martir. Mula sa araw na ito, wala na silang makikitang luha mula sa akin. Ang kaisa-isang taong paglilingkuran ko ay ang aking anak at ang aking sarili. Akmang tatayo na ako upang bumalik sa munting kwarto ni Nanay Ising nang maramdaman ko ang marahang panginginig ng aking telepono mula sa kailaliman ng aking bulsa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binasa ko ang mga salitang nakapaloob doon at tila tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Nakasulat sa mensahe, "Maganda ang naging galaw mo ngayon, CFO. Ibinigay mo sa kanila ang PC na gagamitin nila sa pagbibigti. Pero alam mo ba kung saan talaga gagamitin ni Marco ang lupang yan bukas ng gabi?" Sa ibaba ng mensahe, nakasulat ang iisang pangalan na gumugulo sa aking isipan simula pa kagabi, Veritas Pambue. Ang mensahe mula sa nagngangalang Veritas ay nanatiling nakabakas sa aking isipan habang binabagtas ko ang mausok na kahabaan ng Maynila, pabalik sa pansamantalang inuupahan namin. Bawat pag-ikot ng gulong ng lumang diip na aking sinasakyan ay tila nagtutulak sa akin papalayo sa kahinaan at papalapit sa isang malinaw na hakbang ng pagganti. Wala akong panahong hulaan kung sino ang misteryosong nagpadala ng text. Ang mahalaga ngayon ay kailangan ko ng kakampi sa batas. Isang taong labas sa impluensya ni Marco. Isang taong hindi mabibili ng pera. Kinabukasan, naiwan si Nathan sa maingat na pag-aaruga ni Nanay Ising. Sa unang pagkakataon, matapos ang aking panganganak, nag-ayos ako. Pinili ko ang isang malinis at formal na blusa mula sa mga lumang damit na naisalba ko. Pinusod ko ng maayos ang aking buhok at pinilit kong itago ang pamumutla ng aking mga labi gamit ang isang murang lipstick na binili ko sa kanto. Kailangan kong magmukhang kagalang-galang, hindi isang kaawa-awang biktima. Ang malamig na hanging nagmumula sa aircon ng law firm na aking pinuntahan ay tila yumakap sa aking hapong katawan, isang matinding kaibahan sa nakakasulasok na init ng plaza kahapon. Ang amoy ng lumang papel at pinakintab na kahoy sa loob ng opisina ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Ito ang mundo ng mga professional, ang mundong pamilyar sa akin bago ako naging isang bilanggo sa sarili kong tahanan. Bumukas ang mabigat na pintuang salamin at iniluwa nito si Rafael. Isa siyang matandang kaibigan noong kolehiyo at ngayon ay isa sa mga pinakamagaling na corporate lawyer sa syudad. Pormal ang kanyang suot, maayos ang pagkakatiklop ng kanyang kurbata, at may distansyang nagpapakita ng matinding respeto nang magtama ang aming mga paningin. Walang bahid ng awa sa kanyang mukha, kundi isang seryosong pag-unawa sa bigat ng aking pinagdadaanan. Inalok niya ako ng isang baso ng maligamgam na tubig bago siya umupo sa kabilang dulo ng mahabang conference table. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa aking mukha, pinagmamasdan ang mga bakas ng puyat at sakit na hindi maitago ng aking pampaganda. "Sofia, nabasa ko ang draft ng email mo kagabi. Totoo ba ang lahat ng ito?" Panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin ng pag-aalala. "Pinalayas ka nila habang nagpapagaling ka pa sa panganganak mo?" Tumango ako at dahan-dahang inilabas ang aking laptop mula sa bag. Inikot ko ang screen paharap sa kanya. "Hindi lang nila ako pinalayas, Raf. Gusto nilang ubusin ang lahat ng pinaghirapan ko. Tingnan mo ang mga bank transfers na yan. Si Marco at ang matalik kong kaibigan na si Clara
Unti-unti nilang nilimas ang joint account namin. At ito pa, gumamit si Marco ng 20 milyong pisong corporate loan gamit ang pekeng pirma ko. Habang iniisa-isa ni Rafael ang mga dokumentong inilatag ko sa kanyang harapan, nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay at ang paghigpit ng kanyang panga. Bilang isang abogado, alam niya kung gaano kabigat ang mga ebidensyang hawak ko. Hindi ako umiiyak habang nagpapaliwanag. Ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay kasing lamig ng yelo. Inilahad ko sa kanya ang tungkol sa kapirasong lupa sa probinsya na pinirmahan ko kahapon at kung paano ko iyon ginamit bilang isang naka-cross default na patibong upang itali ang mga ari-arian nilang lahat. Sa sandaling mabulgar ang pekeng utang, napabuntong hininga si Rafael at isinandal ang kanyang likod sa silya. May halong paghanga sa kanyang pag-iling. Grabe, Sofia. Ginawa mo silang pain sa sarili nilang bitag. You really are the best CFO I know. Hindi nila alam na ang mismong panulat na ginamit mo kahapon ang magiging posporo na susunog sa kanila. Gusto kong ipasok natin ang isang emergency asset freeze, Raf. Ex parte petition for preliminary attachment. Mabilis kong utos, tinatawag ang mga legal na terminong matagal ko nang pinag-aaralan. Gusto kong mangyari ito bago nila mailipat ang pera sa ibang bansa o bago nila maibenta ang mga ari-arian. Tumango si Rafael at nagsimulang magsulat sa kanyang legal pad. Ngunit habang sinusuri niya ang kopya ng deed of sale na may pangalan ng aking biyenan, biglang napahinto ang kanyang kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata at inilapit niya ang papel sa kanyang mukha. Tila sinusuri ang bawat letra ng pangalan ni Aling Cora. Cora Valderrama. Mahinang basa ni Rafael, ang kanyang tono ay biglang nagbago. Tila may hinuhukay mula sa kanyang nakaraan. Inangat niya ang kanyang paningin sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay nabalot ng isang seryosong babala. Sofia, sigurado ka bang ito ang tunay at buong pangalan ng biyenan mo? Napakunot ang aking noo. Oo, bakit Raf? May problema ba sa pangalan niya? Ibinaba niya ang papel at tumingin ng diretso sa aking mga mata. 5 taon na ang nakararaan. Nung nag-uumpisa pa lang ako sa law firm na ito, may hinawakan kaming isang malaking kaso ng estafa. Isang babae ang nangako ng malalaking investment sa mga inosenteng retirado sa probinsya. Tinangay ang milyon-milyong pensyon nila at bigla na lang naglaho na parang bula. Ang pangalan ng babaeng yon ay Corazon Valderrama. Hindi pa rin sarado ang kasong yon dahil hindi na siya mahagilap ng mga awtoridad. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mga kwento ni Marco na lumaki silang mahirap at naiwang baon sa utang dahil sa namatay niyang ama ay isa palang malaking kasinungalingan. Ang babaeng palaging nagsisimba tuwing linggo at nagmamalaki sa kanyang mga alahas ay isang puganteng nagtatago sa likod ng aking pera. At may isa pa. Patuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang mabigat na kampana na naghuhudyat ng panganib. Tungkol sa mensahe na natanggap mo mula sa nagngangalang Veritas, nakita ko ang pangalan ni Clara sa listahan ng mga inirereserbang VIP events sa isang sikat na hotel bukas ng gabi. Gagamitin nila ang lupang ipinirma mo bilang show money at collateral para kumbinsihin ang isang dayuhang investor na magpasok ng malaking pondo. Kung mailusot nila ito, makakatakas sila sa ibang bansa kasama ang lahat ng nakaw na yaman. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamao. Ang matinding kirot sa aking tahi ay tila nagising muli, ngunit mas nangingibabaw ang init ng aking determinasyon. Gusto nilang magdiwang bukas ng gabi habang ako ay nagdurusa sa isang madilim na eskinita? Pwes, ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang handog para sa kanilang selebrasyon. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Ang aking anino ay buong pagmamalaking nakaguhit sa sahig ng opisina. Ihanda mo ang lahat ng papeles, Raf. Kunin mo ang court order bukas bago magsarado ang mga korte.
At paano natin isa-serve ang mga dokumento sa kanila bago sila makatakas? Tanong ni Rafael, bakas ang pangamba sa kanyang mukha. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang mag-abot sa kanila ng papeles. Dadalo ako sa party nila bukas ng gabi. Ang tahimik na paghinga ni Nathan, sa ibabaw ng manipis na banig ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas sa gitna ng madilim at maalinsangang kwarto ni Nanay Ising. Bawat mahinang pag-angat at pagbaba ng kanyang maliit na dibdib ay isang paalala kung bakit hindi ako pwedeng sumuko. Pinagmasdan ko ang paligid. Ang amoy ng lumang kahoy at umuusok na katol ay pumapailan lang sa hangin. Isang matinding kaibahan sa amoy ng mga mamahaling kandila at imported na pabango na nakasanayan ni Marco at Aling Cora. Ngunit sa gabing ito, ang halimuyak ng kanilang kasakiman ang mismong lalasong papatay sa kanila. Binuksan ko ang aking laptop. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa aking mukha. Nagpapakita ng isang malamig at kalkuladong manifestasyon ng aking galit. Gagawa ako ng bitag gamit ang kanilang pinakamalaking kahinaan, ang kanilang walang hanggang pagnanasa sa salapi. Bilang isang CFO, alam ko kung paano gumawa ng mga dokumentong mukhang lehitimo at hindi mapagdududahan. Gumawa ako ng isang pekeng investment portfolio mula sa isang kilalang offshore bank sa Singapore. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa isang nakatagong trust fund na nagkakahalaga ng 50 milyong piso na nakapangalan kay Marco. Ginawa kong kapanipaniwala ang bawat detalye, bawat selyo ng bangko, at bawat pirma ng account manager. Ipinadala ko ito sa personal na email ni Clara gamit ang isang hindi makikilalang address. Sa dulo ng email na yon, may inilagay akong isang napakaliit na kondisyon na siguradong makakapukaw sa atensyon ng isang linta. Maa-access lamang ang bilyong pondong ito kung magdedeposito si Marco ng karagdagang 5 milyong piso bago ang katapusan ng linggo at si Clara ang nakalagay bilang secondary beneficiary. Dahil ako ang nag-setup ng lahat ng gadgets ni Marco simula nang maging mag-asawa kami, nanatiling nakakonekta ang kanyang messaging account sa isang lumang server na nakalink sa aking laptop. Hindi alam ng hangal kong asawa na nababasa ko ang bawat palitan ng mensahe nila ng kanyang kabit. Hindi nagtagal, nakita ko ang sunod-sunod na paglitaw ng mga asul na bula ng mensahe sa aking screen. Nagsisimula na ang lason. Marco, ano itong natanggap ko mula sa bangko mo sa Singapore? Bungad ni Clara. Ang mga salita niya ay mababakas ang gigil at pagdududa. May tinatago kang 50 milyon habang pinipilit mo akong magtiyaga sa mumurahing kondo na inuupahan natin ngayon. Ibigay mo sa akin ang 5 milyon ngayon din para makuha natin yan. Kung hindi, huwag kang umasang sisipot ako sa VIP party mo mamaya para tulungan kang bulahin ng mga investors. Kitang-kita ko kung paano nagkagulo ang mga daliri ni Marco sa pagtatype ng kanyang sagot. Babe, maniwala ka sa akin. Wala akong alam dyan. Wala akong ganyang kalaking nakatagong pera. Wala na tayong cash ngayon dahil nakataya ang lahat sa party mamaya. Huwag mo naman akong i-blackmail ng ganito. Hindi naniwala si Clara. Ang selos at inggit na matagal na niyang itinatago laban sa akin ay ngayon nakatuon na kay Marco. Sunod-sunod ang pagbabanta niya sa sobrang kaba ni Marco na masira ang party na magliligtas sa kanyang pekeng negosyo. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ina. Nagwawala si Clara. Basa ko sa mensahe ni Marco para kay Aling Cora. Humihingi ng 5 milyon. Nakakita raw ng dokumento na may itinatago akong pera. Baka iwan niya ako. Baka gumawa siya ng eksena mamaya. Walang sinayang na oras ang matanda. Ang sagot ni Aling Cora ay puno ng lason at pagmamataas ng isang uring palaka na gustong maging reyna. Hayaan mo ang malanding yan. Pera lang ang habol niyan sa'yo, hindi tulad ko na nagpalaki sa'yo. Huwag na huwag mong ibibigay ang perang nakuha natin kay Sofia. Ako ang ina mo.
Sa akin dapat mapunta ang lahat ng hawak mo. Kung hindi siya sisipot, mas mabuti. Ako ang haharap sa mga bisita mo. Isang tahimik at matamis na ngiti ang namuo sa aking mga labi. Ang alyansang binuo nila mula sa pagtataksil ay ngayon unti-unting nadudurog dahil sa mismong pundasyon nito. Gusto nilang maging mayaman ng hindi naghihirap, kaya ibinigay ko sa kanila ang ilusyon ng kayamanan upang pag-awayan nila. Habang sila ay nagkakasakitan at nag-aagawan sa isang bagay na hindi naman totoo, ako ay maingat na naglalatag ng huling pako sa kanilang kabaong. Lumipas ang mga oras at sumapit ang hapon. Humarap ako sa isang maliit at may bitak na salamin sa gilid ng kwarto. Wala akong marangyang gown na pinalamutian ng mga diamante. Ang suot ko ay isang simpleng itim na bestida na hiniram ni Nanay Ising mula sa kanyang pamangkin. Medyo maluwag ito, ngunit sapat na upang itago ang makapal na benda sa aking tiyan na patuloy na kumikirot sa bawat paggalaw ko. Ang aking muka ay maputla pa rin mula sa operasyon, ngunit ang aking mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Hinaplos ko ang pisngi ng natutulog kong anak bago ko kinuha ang kayumangging envelope na naglalaman ng court order na ipinadala ni Rafael. Wala akong kotseng gagamitin, walang driver na magbubukas ng pinto para sa akin. Ngunit sa paglabas ko ng maliit na eskinita, alam kong ako ang pinakamakapangyarihang tao na dadalo sa party nila ngayong gabi. Handa na ba silang makita ang multo ng babaeng inakala nilang ibinaon na nila sa limot? Sofia, parang awa mo na. Gawin mo ito para sa kapakanan ni Nathan. Isang gabi lang, magkunwari tayong maayos ang lahat sa harap ng mga investors. Pagkatapos nito, ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Napatigil ako sa gitna ng malawak at marangyang lobby ng hotel nang marinig ko ang pamilyar na boses ni Marco. Ang boses na dati ay nagpapabilis sa tibok ng aking puso dahil sa pag-ibig, ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagkasulasok. Lumabas siya mula sa likod ng isang malaking haliging marmol. Suot ang isang mamahaling tuxedo na ako mismo ang pumili at nagbayad noong nakaraang anibersaryo namin. Nakatayo ako roon. Suot ang aking simpleng itim na bestida na halatang hindi nababagay sa kinang ng mga kristal na chandelier sa kisame. Ramdam ko ang hapdi ng aking sariwang tahi sa bawat paghinga, tila isang paalala na ang bawat sakripisyo ko ay may hangganan. Ang amoy ng mga sariwang liryo sa paligid ay humahalo sa amoy ng kanyang mamahaling pabango. Ang pabangong binili ko para sa kanya upang magmukha siyang kagalang-galang na negosyante. Isang mapait na merienda ng tadhana. Para kay Nathan, mahinahon kong tanong, bagaman sa loob ko ay tila may namumuong bagyo. Nasaan ang malasakit mo kay Nathan nung gabing pinalayas mo kami sa gitna ng ulan? Nasaan ang konsensya mo noong hinayaan mong itapon ni Aling Cora ang mga gamit ng anak mo sa kalsada? Humakbang palapit si Marco. Sinubukan niyang hawakan ang aking balikat, ngunit mabilis akong umiwas. Bakas sa kanyang mga mata ang desperasyon, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Nagumuho ang kanyang pinakaingatang imahe sa harap ng mga dayuhang investor. Sofia, please, nagkamali ako. Okay? Nadala lang ako ng bugso ng damdamin at ng pressure ni Mama. Mabilis niyang paliwanag. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa entrance ng ballroom kung saan naririnig ang banayad na tugtog ng biolin. Si Clara, nag-aaway kami. Ayaw niyang sumipot dahil sa pesteng Singapore account na yan. Ikaw lang ang makakapagligtas sa deal na ito. Isipin mo ang pera, Sofia. Magiging maayos ang buhay natin ni Nathan. Ibabalik ko kayo sa bahay, pangako. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Nakita ko ang isang lalaking duwag, isang anino ng taong inakala kong makakasama ko sa pagtanda. Ang bawat salita niya ay tila isang maruming transaction sa isang boardroom. Para sa kanya, ang pamilya ay isang puhunan lamang
na pwedeng i-negotiate kapag nalulugi na siya. Isang maikling sandali ng katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Sa kintab ng sahig na marmol, nakita ko ang aking sariling refleksyon, maputla, payat, ngunit may mga matang hindi na kayang malinlang ng kahit anong mabulaklak na salita. Dahan-dahan kong inilabas ang panyo mula sa aking bulsa at pinunasan ng isang maliit na bahid ng dumi sa aking sapatos. Isang simpleng kilos ng pag-aayos sa gitna ng kanyang gulo, ang pagkilala na hindi ko na kailangan ang kanyang luhang buwaya para maging buo. Ang bahay na binabanggit mo, Marco, hindi mo na kailangang ibalik sa akin. Sabi ko nang may kasamang malamig na ngiti. Dahil sa mga oras na ito, hindi mo na hawak ang susi nito. Kumunot ang kanyang noo, bakas ang kalituhan at unti-unting pag-usbong ng kaba. Anong ibig mong sabihin? Pumili ka, Marco. Patuloy ko, hindi pinapansin ang kanyang tanong. Ang pumasok sa loob ng ballroom na yan at harapin ang katotohanan o ang manatili rito at hintayin ang iyong pagbagsak pero huwag mong gagamitin ang pangalan ng anak ko para sa iyong kasakiman. Dahil mula sa sandaling ito, wala ka ng anak at wala ka ng asawa. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Tinitiis ang bawat kurot ng sakit sa aking tiyan. Nararamdaman ko ang kanyang mga mata na nakatusok sa aking likuran. Ngunit bago pa ako makalayo, narinig ko ang kanyang pabulong na banta. Isang boses na puno ng lason at desperasyon. Akala mo ba hahayaan kitang sirain ang lahat, Sofia? Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Hindi lang pera ang nakataya rito. Buhay ninyong mag-ina ang nilalaro mo. Napahinto ako, ngunit hindi ako lumingon. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa galit, ngunit mas nangingibabaw ang katanungang bumabalot sa aking isipan. Sa dinami-dami ng kasinungalingang itinanim niya, ano pa ang itinatago niyang dilim na handa niyang pumatay para lang manatiling lihim? Sino ba talaga ang nasa likod ng pangalang Veritas na tila kinatatakutan niya ng higit pa sa batas? Sa puntong ito, nais kong ipakilala ang babaeng nasa likod ng tagumpay ng kumpanyang ito. Ang aking katuwang, ang aking inspirasyon. Clara, halika rito sa harap. Ang palakpakan sa loob ng ballroom ay tila isang dumadagundong na kulog na yumanig sa aking pandinig. Mula sa siwang ng malalaking pintuang ginto, nakita ko si Marco na nakatayo sa entablado. Abot tenga ang ngiti habang inaalay ang kanyang kamay kay Clara. Si Clara, suot ang isang kumikinang na gown na tila gawa sa mga bituin, ay naglakad ng may mapanuyang nangiti. Taglay ang mga alahas na alam kong kinuha sa perang dapat ay para sa gatas ng aking anak. Ang amoy ng mamahaling alak at inihaw na karne ay pumupuno sa hangin, isang pagdiriwang ng kanilang pagnanakaw. Huminga ako ng malalim. Sa bawat paghila ko ng hangin, ang hapdi ng aking tahi sa tiyan ay tila isang paalala ng lahat ng hirap na ibinigay nila sa akin. Inayos ko ang aking postura, itinaas ang aking noo, at hinawakan ng mahigpit ang kayumangging envelope. Isang tahimik na pag-aayos ng sarili sa gitna ng bagyo. Tinitiyak na bawat hibla ng aking buhok ay nasa tama nitong lugar bago ko wasakin ang kanilang ilusyon. Itinulak ko ang mabigat na pintuan. Ang tunog ng pagbukas nito ay naging hudyat ng katahimikan na dahan-dahang kumalat sa buong silid. Lahat ng mata ay nabaling sakin. Isang babaeng nakaitim na bestida. Maputla, ngunit may mga matang tila nagniningas na uling. Pasensya na sa abala. Ang boses ko ay kalmado, malamig, at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ngunit tila may nakalimutan kayong imbitahan sa inyong munting salu-salo. Napatigil si Marco. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang labi at ang kulay ng kanyang muka ay biglang naglaho, tila naging abo. Sofia, anong ginagawa mo rito? Guard, paalisin ang babaeng ito. Huwag kang magmadali, Marco. Sabi ko,
habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Bawat hakbang ay isang sakripisyo ng sakit, ngunit hindi ko hinayaang makita nila ang aking pag-ika. Hindi ako narito bilang asawa mo. Narito ako bilang kinatawan ng Prime Holdings, ang kumpanyang nagmamay-ari ng lahat ng utang na ginamit mo para itayo ang pekeng imperyong ito. Lalong naging tahimik ang paligid. Ang mga investors na kanina ay nakangiti ay nagsimulang magbulungan. Inabot ko ang envelope kay Marco. Nang tanggapin niya ito, nanginginig ang kanyang mga daliri. Iyan ay isang court order para sa preliminary attachment ng lahat ng iyong ari-arian. Patuloy ko ang bawat salita ay parang isang talim na bumabaon sa kanyang pagkatao. Dahil sa napatunayang pandaraya sa mga dokumento at paggamit ng pekeng pirma, ang bangko ay opisyal. Nang kinumpiska ang bahay, ang mga sasakyan, at maging ang mga account na ginagamit ninyo ngayon, bukas na bukas din, may mga sheriff na pupunta sa inyo. Hindi maaari ito. Sigaw ni Aling Cora mula sa isang mesa sa harapan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Sinungaling ka, Sofia. Amin ang bahay na yon. Ako ang nakapangalan doon. Tiningnan ko ang aking biyenan ng may matinding pait. Ang bahay na yon, Aling Cora, ay binayaran ng perang ninakaw ninyo sa akin. At dahil sa deed of sale na ipinapirma ninyo sa akin sa plaza, automatikong nadamay ang lahat ng inyong ari-arian sa kasong ito. Pinirmahan ninyo ang inyong sariling hatol. Binitawan ni Marco ang mga papeles. Nagkalat ang mga ito sa sahig na tila mga tuyong dahon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Wawasakin mo ba talaga kami, Sofia, pagkatapos ng lahat? Lumapit ako sa kanya. Sapat na upang maramdaman niya ang lamig ng aking hininga. Hindi ko kayo winasak, Marco. Kayo ang sumira sa inyong sarili nang piliin ninyong itapon kami ni Nathan sa kalsada. Ngayon, oras na para maranasan ninyo ang lamig ng labas. Oras na para lumayas kayo sa bahay kayo. Tinalikuran ko sila habang ang mga bulungan ng mga tao ay naging isang malakas na ugong ng kahihiyan para sa kanila. Ngunit bago ako makalabas ng pinto, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. May isang aninong nakatayo sa dulo ng hallway, isang lalaking nakauniforme na hindi ko kilala, ngunit ang kanyang tingin ay tila isang babala. Bakit tila may mga matang nagmamasid sa akin na hindi galing sa kampo ni Marco? Sino ang naghihintay sa akin sa labas ng pintuang ito? At handa na ba ako sa susunod na hagupit ng tadhana? Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng hotel na yon nang hindi natutumba. Ang bawat hakbang ko sa malambot na alpombra ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang marating ko ang labas, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin at ang mahinang ambon na tila nakikidalamhati sa aking pagod. Ngunit sa kabila ng panghihina ng aking katawan, may isang uri ng gaan sa aking dibdib na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang bawat butil ng pawis at hapdi ng aking tahi ay tila naging kabayaran para sa bawat sandali ng pangaaping tiniis ko. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, naroon na ako sa tapat ng bahay na itinayo ko mula sa aking pangarap. Kasama ko si Rafael at ang dalawang sheriff na may dalang mga opisyal na dokumento. Ang ingay ng mga kapitbahay na nagsisimulang magbukas ng kanilang mga bintana ay nagbibigay ng kakaibang kaba, ngunit hindi ako papayag na matapos ang araw na ito nang hindi na ibabalik ang nararapat sa akin. Ang malakas na pagkatok ng sheriff sa gate ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at lumabas si Aling Cora na gulo-gulo ang buhok. Suot ang isang mamahaling silk na bathrobe na alam kong binili ko para sa aking sarili. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay agad na nalukot sa galit. Ngunit nang makita niya ang mga unipormadong lalaki sa likuran ko, ang galit na yon ay mabilis na napalitan ng putla ng takot. Anong kaguluhan ito, Sofia? Ang aga-aga, nambubulahaw ka. Sigaw ni Aling Cora.
Bagaman nanginginig ang kanyang boses. Umalis kayo rito. Bahay ko ito. Hindi na po, Aling Cora. Mahinahon ngunit mariin kong sagot. Ito ang utos ng korte. Mayroon kayong 2 oras upang ilabas ang inyong mga personal na gamit. Lahat ng furniture, appliances, at kahit ang mga dekorasyon sa loob ay mananatili rito dahil kabilang yon sa mga nakumpiskang asset ni Marco. Lumabas din si Marco mula sa loob, tila hindi natulog sa buong gabi. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Tiningnan niya ako, isang tingin na puno ng poot, pagsisisi at kawalang pag-asa. Sofia, parang awa mo na. Kahit ang mga gamit man lang ni Mama, huwag mong kunin. Saan kami pupunta? Iyan din ang itinanong ko sa sarili ko. Noong gabing pinalayas ninyo kami ni Nathan, Marco. Sagot ko habang diretso ang tingin sa kanya. Sa kalsada ba? O sa inuupahan ni Clara? Ayon sa records na nakuha ko, pati ang kondo ni Clara ay nakatakda na ring pasukin ng mga awtoridad dahil galing sa nakaw na pera ang ginamit niyang pambayad doon. Ang sumunod na 2 oras ay tila isang teleserye na napanonood ng buong barangay. Nakita ko kung paano magmakaawa si Aling Cora habang pilit niyang isinisiksik sa isang lumang maleta ang kanyang mga alahas. Ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ni Rafael. Sandali lang po, Aling Cora, sabi ni Rafael, sabay turo sa isang gintong sing-sing na may malaking diamante na pilit itinatago ng matanda sa kanyang palad. Ang sing-sing na yan ay kabilang sa listahan ng mga minanang gamit ni Sofia mula sa kanyang ina. Hindi yan kabilang sa inyong personal na gamit. Ibalik ninyo yan o isasama namin ang charge ng theft sa inyong mga kaso. Ang gintong sing-sing na yon. Ang huling alaala ko sa aking ina. Nakita ko ang panginginig ng mga daliri ni Aling Cora habang dahan-dahan niyang inilalagay ang sing-sing sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tila gusto niya akong sakalin, ngunit wala siyang magawa. Ito ang karma na matagal ko nang hinihintay. Ang makita ang taong nagmaliit sa akin na ngayon ay nagmamakaawa para sa isang piraso ng nakaw na yaman. Nang tuluyan na silang makalabas ng gate, bitbit ang kani-kanilang mga maleta. Napatigil si Marco. Lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Nakuha mo na ang gusto mo, Sofia. Wala na kaming lahat. Masaya ka na ba? Hindi ito tungkol sa saya, Marco. Sagot ko habang dahan-dahang hinahawakan ang padlak ng gate. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ko at bawat kirot ng tahi ko sa kalsada, ito ang kabayaran. Isinara ko ang gate. Ang tunog ng pagkakandado ng bakal ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa aking buhay. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang amoy ng kanilang kasakiman ay nananatili pa rin sa hangin. Ang amoy ng alak, ng sigarilyo, at ng mga mamahaling pabango. Agad kong binuksan ang lahat ng bintana upang hayaang pumasok ang sariwang hangin. Humarap ako sa salamin sa sala. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang sugatang CFO na pinalayas sa ulan. Ngunit habang tinititigan ko ang aking refleksyon, napansin ko ang isang maliit na sobrang itim na nakasingit sa gilid ng isang picture frame na iniwan nila. Nanginginig ang aking kamay nang buksan ko ito. Walang sulat sa loob, kundi isang litrato. Litrato ko habang karga si Nathan sa tapat ng bahay ni Nanay Ising na kinuha mula sa malayo. Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang numero at isang salita. Pon. Sino ang nagmamasid sa akin mula sa malayo? Kung tapos na ang laban ko kay Marco, bakit tila pakiramdam ko ay isa lamang akong piyesa sa isang mas malaking laro na ngayon pa lamang magsisimula? Ang bahay na ito ay amoy pagkukunwari. Bawat sulok ay may bakas ng kanilang panlilinlang. Nakatayo ako sa gitna ng sala, hawak pa rin ang itim na sobrang natagpuan ko. Ang katahimikan sa loob ng malaking bahay ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin.
Wala na ang malakas na boses ni Aling Cora na nag-uutos. Wala na ang pabalang na sagot ni Marco. At wala na ang malansang amoy ng sigarilyong madalas nilang iwan sa mga ashtray. Ngunit kahit wala na sila, nararamdaman ko pa rin ang kanilang presensya sa bawat gamit na naiwan. Mga gamit na binili ko para sa isang pamilyang akala ko ay totoo, pero isa palang malaking ilusyon. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang inilapat ang aking palad sa pader. Malamig ang semento, kasing lamig ng pakikitungo nila sa akin nitong mga nakaraang buwan. Ngunit sa halip na matakot sa misteryosong litratong hawak ko, isang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan ang nanahan sa aking dibdib. Kung piyon man ang tingin sa akin ng kung sino mang nagmamasid, sisiguraduhin kong ang piyon na ito ang magpapabagsak sa kanilang hari. Tinawagan ko ang isang professional cleaning service. Gusto ko ang pinakamalalim na linis na magagawa ninyo. Sabi ko sa telepono, alisin ninyo ang bawat hibla ng alikabok, bawat mantsa at bawat amoy na naiwan ng mga dating nakatira rito. Gusto kong magmukhang bagong tayo ang bahay na ito. Habang nagtatrabaho ang mga tagalinis, dinala ko si Nathan sa magiging silid niya. Dito ko ibinuhos ang aking atensyon. Inalis ko ang mga madidilim na kurtina at pinalitan ng mga ito ng kulay asul na tela na tila kulay ng langit sa umaga. Inayos ko ang kanyang kuna sa tapat ng bintana kung saan pumapasok ang sikat ng araw. Ang bawat pag-aayos ko ng kanyang mga damit, ang bawat paglalagay ng mga laruang malalambot, ay tila isang ritual ng paglilinis sa aking sariling kaluluwa. Ang amoy ng sabong panlaba na may halong lavender ay dahan-dahang pumalit sa amoy ng nakakasulasok na pabango ni Aling Cora. Ito ang amoy ng kapayapaan. Ito ang amoy ng aking bagong simula. Nang sumapit ang hapon, pumasok ako sa aking sariling banyo. Pinuno ko ang bathtub ng mainit na tubig at naglagay ng mga essential oils. Habang dahan-dahan akong lumulubog sa tubig, naramdaman ko ang pagluwag ng tensyon sa aking mga kalamnan. Ang init ng tubig ay tila humahaplos sa aking sariwang tahi, hindi upang magdulot ng sakit, kundi upang magdala ng kaginhawaan. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang bawat patak ng tubig sa aking balat. Isang matinding kaibahan ito sa lamig ng ulan at dumi ng eskinita noong nakaraang mga araw. Doon sa bathtub na yon, hinayaan ko ang aking sarili na umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat na nakayanan ko ang lahat. Paglabas ko ng banyo, humarap ako sa malaking salamin. Hinaplos ko ang mahabang pilat sa aking tiyan. Mapula pa ito, matambok, at tila isang buhay na mapa ng aking pakikipagsapalaran. Ngunit sa halip na pandirihan, hinalikan ko ang aking sariling mga daliri at idinampi ito sa aking sugat. Salamat sa pagiging matatag, bulong ko sa aking sarili. Ang sugat na ito ay hindi na tanda ng aking pagiging talunan. Ito ang aking medalya ng karangalan. Inihiga ko si Nathan sa kanyang bagong silid. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mahimbing na pagtulog, kinuha ko muli ang itim na sobre. Sinuri ko ang numero sa likod nito. Isang text message ang pumasok sa aking telepono mula sa parehong numero. Huwag kang matakot, Sofia. Hindi ako ang iyong kaaway. Ang kailangan mo ay hindi proteksyon mula sa batas, kundi proteksyon mula sa mga taong nasa likod ni Marco. May mga utang ang asawa mo na hindi mababayaran ng kahit anong ari-arian. Mag-ingat ka. Napakunot ang aking noo. Kung hindi si Marco ang nagpadala nito, sino? At anong klaseng utang ang tinutukoy ni Veritas? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang, ngunit sa likod ng bawat liwanag ay may mga aninong nagtatago. Handa na ba akong harapin ang katotohanang ang pagkapanalo ko laban kay Marco
ay simula pa lamang ng isang mas malaking krisis? Sino ang nagmamay-ari sa buhay ng lalaking akala ko ay kilala ko na? Tapos na ang lahat, Marco. Ang huling pirma na ito, ang magbubura sa huling bakas mo sa buhay ko. Huwag mo nang susubukang hanapin kami dahil sa batas at sa buhay, ikaw ay isa na lamang estranghero. Nakatayo ako sa tapat ng malaking salaming bintana ng opisina ni Rafael habang ang sikat ng araw sa labas ay tila nagbibigay ng gintong liwanag sa paligid. Ang amoy ng sariwang tinta mula sa mga dokumentong nakalatag sa mesa ay humahalo sa amoy ng kape, isang pamilyar na amoy ng mga bagong simula. Suot ko ang isang puting blazer na nagpapakita ng aking awtoridad at pagiging profesional, isang matinding kaibahan sa lupaypay na anyo ni Marco na nakaupo sa tapat ko. Wala na ang dating kintab ng kanyang mga sapatos, ang kanyang suot na polo ay gusot at kupas, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng ningning ng pag-asa. Si Aling Cora naman ay wala roon. Ayon kay Rafael, abala ito sa pagtatago sa probinsya upang takasan ang mga dating biktima ng kanyang estafa na muling nagsulputan matapos mabalita ang kanyang pagbagsak. Dahan-dahang inilapag ni Marco ang ballpen matapos lagdaan ang huling pahina ng kanilang kasunduan sa pagbebenta ng ari-arian at ang formal na pagtalikod sa anumang karapatan kay Nathan. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagbawi ng pera, kundi ang pagpili na putulin ang lahat ng ugnayan sa taong naging lason sa iyong buhay. Sofia, kahit konting awa lang, mahinang pakiusap ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig sa kahihiyan. Balita ko ay naibenta mo na ang bahay sa isang malaking halaga. Wala na kaming matirhan ni Mama. Kahit pang-upa lang ng maliit na kwarto, wala ka na ba talagang natitirang pagmamahal? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang dahan-dahan kong kinukuha ang mga papeles mula sa mesa. Ang bawat paggalaw ko ay may kasamang dignidad, isang pagkilos na tila isang reyna na tinatapos na ang kanyang hatol. Ang pagmamahal, Marco, ay pinapatay ng kataksilan. Noong gabing pinalayas mo kami ni Nathan, doon ko inilibing ang lahat ng nararamdaman ko para sa'yo. Ang perang nakuha ko sa pagbebenta ng bahay ay para sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ko obligasyong pakainin ang mga taong nagnakaw sa amin. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Sa bawat hakbang ko palabas palabas ng opisina, naramdaman ko ang pagluwag ng bawat buhol sa aking dibdib. Ang hapdi ng tahi sa aking tiyan ay hindi na kasing tindi ng dati. Ito ay naging isang tuyong pilat na lamang, isang bakas ng digmaang aking napagtagumpayan. Bago ako tuluyang makalabas, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang mensahe ang pumasok. Hindi ito mula sa isang numero, kundi isang link patungo sa isang pribadong video. Veritas. Bulong ko sa aking sarili. Nang buksan ko ang link, nakita ko ang isang lumang recording sa isang madilim na warehouse. Doon ay nakita ko si Marco, ilang buwan na ang nakalilipas, na nakikipag-usap sa mga lalaking tila kabilang sa isang sindikato ng ilegal na pautang. Doon ko nalaman ang lahat. Ang 20 milyong piso na ginamit niya ay hindi lamang para sa luho ni Clara. Ginamit niya ito upang bayaran ang mga dating utang sa sugal ni Aling Cora na ngayon ay hinahabol na sila ng kamatayan. Naisip ko ang babala ni Veritas. Ang pagpapatalsik ko sa kanila sa bahay ay hindi lamang isang pagganti. Ito ay naging paraan upang mailigtas ko ang aking sarili at si Nathan mula sa gulong pinasok ni Marco. Kung nanatili ako sa tabi niya, baka pati kami ay nadamay sa panganib na dala ng mga taong pinagkakautangan nila. Lumingon ako sa huling pagkakataon kay Marco na nakayuko pa rin sa loob ng opisina. Isang huling katanungan ang bumabagabag sa akin. Sino ba talaga si Veritas? Bakit niya ako tinutulungan mula sa anino? Pumunta ako sa isang malawak na parke bago umuwi.
Naupo ako sa ilalim ng isang malaking puno ng nara at pinanood ang mga batang naglalaro sa damuhan. Kinuha ko ang aking journal at isinulat ang isang pangungusap na matagal ko nang gustong sabihin sa aking sarili. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laman ng bank account, kundi sa kapayapaan ng isip na wala ka nang kailangang itago. Habang nakatingin ako sa asul na langit, naramdaman ko ang init ng araw na tila yumayakap sa akin. Ngunit sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang isang lalaking nakauniforme ng courier na may hawak na isang puting rosas. Lumapit siya sa akin at iniabot ang bulaklak bago mabilis na naglakad palayo. May nakadikit na maliit na card sa rosas. Walang pangalan, isang simbolo lamang ng isang timbangan at ang mga salitang, "Ang hustisya ay nakamit na. Malaya ka na." Ang banayad na paghampas ng mga alon sa maputing pampang ng Boracay ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lalahat ng aking mga takot. Pinanood ko ang unti-unting paglubog ng araw, kung saan ang langit ay nagkulay kahel at lila. Isang maringal na pagtatapos sa isa na namang produktibong araw. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang maalat na simoy ng dagat na humahalo sa amoy ng sampagita mula sa suot kong kwintas. Wala na ang amoy ng ospital, wala na ang amoy ng usok ng syudad, at wala na ang nakakasulasok na amoy ng pagkukunwari. Sa di kalayuan, nakita ko si Nathan na masayang naglalaro sa buhangin. Malaki na siya. May matitibay na binti na kayang tumakbo patungo sa kanyang kinabukasan. Kasama niya si Nanay Ising, na ngayon ay malusog at nakasuot ng isang formal na bestidang pambahay, malayo sa hitsura niya noong kami ay nagsisiksikan sa maliit niyang kwarto. Binigyan ko siya ng isang maayos na buhay, isang pasasalamat sa pagiging tanging liwanag ko sa gitna ng aking pinakamadilim na gabi. 1 taon na ang lumipas. Ang sugat sa aking tiyan ay naging isang manipis at maputing linya na lamang, isang tahimik na peklat na nagsisilbing mapa ng aking muling pagsilang. Sa loob ng 1 taon, hindi lamang ako nakabangon, kundi lumipad ako ng mas mataas kaysa sa inaasahan ng lahat. Itinatag ko ang sarili kong financial consulting firm at ngayon, ako na ang hinahanap ng malalaking kumpanya upang ayusin ang kanilang mga pondo. Hindi ko kailangan ng isang hari upang maging reyna. Itinayo ko ang aking sariling palasyo gamit ang bawat piraso ng pagkatao ko na sinubukan nilang durugin. Nakarating sa akin ang balita tungkol kay Marco. Nabubuhay siya ngayon sa isang masikip na paupahan sa probinsya. Nagtatrabaho bilang isang kargador upang mabayaran ang mga utang na hindi niya matakasan. Si Aling Cora naman ay patuloy na nagtatago sa batas, baon sa kahihiyan at kawalan. Ang hiya na pilit nilang ipinataw sa akin noon ay ngayon ay naging sarili nilang bilangguan. Wala akong nararamdamang galit, wala ring saya sa kanilang paghihirap. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malalim na katahimikan ng pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang huling mensahe mula kay Veritas na natanggap ko ilang buwan na ang nakalilipas. Ngayon ko lamang tuluyang naunawaan. Si Veritas ay hindi isang tao, kundi isang grupo ng mga biktima ni Aling Cora at Marco na nagbuklod-buklod upang magbigay ng impormasyon sa mga taong tulad ko. Sila ang naging anino ng katarungan sa likod ng bawat kong hakbang. "Nanay, kain na po tayo," sigaw ni Nathan habang tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang maliliit na kamay ay puno ng puting buhangin. Yumuko ako at binuhat ang aking anak. Naramdaman ko ang kanyang mahigpit na yakap sa aking leeg. Ang init ng kanyang hininga sa aking balikat. Sa sandaling ito, wala na akong mahihiling pa. Ang tagumpay ko ay hindi ang makitang naghihirap ang mga kaaway ko. Ang tunay kong tagumpay ay ang makitang tumatawa ang anak ko nang walang takot sa bukas. Tumingin ako sa malawak na abot-tanaw kung saan ang dagat at langit ay tila nagtatagpo. Ang bawat daluyong na dumarating ay tila nagsasabing,
Ang lahat ng sakit ay bahagi lamang ng paglilinis ng dalampasigan. Malaya na ako. Malaya na kami. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko, hindi ko inakalang ang hantungan ko ay isang ganap na katahimikan. Ako si Sofia, isang ina, isang CFO, at higit sa lahat, ang reyna ng sarili kong buhay. At dito, sa ilalim ng gintong liwanag ng pag-asa, alam kong ang aking kwento ay hindi pa nagtatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang.